Gusto mo ng lower displacement cc pero sports bike pa yung datingan? Baka ito na ang motor na hinahanap mo. Bagong kulay na labas ng CBR 150 ng Honda. Alamin natin, isa-isahin natin, busisiin natin. Ano pa ba yung mga nakapaloob sa motor na ito na sigurado kung magugustuhan nyo ngayong 2025. Isa sa mga bucket list na pwede mong pagpilian pagdating sa mga sports bike na mababa lang ang cc. Syempre pag mababa cc, mababa ang maintenance. Boss Motovlog. Nandito po tayo ngayon sa Inside Racing na ginaganap dito sa World Trade Center. 17th Inside Racing na po ito na bike festival. Taon-taon po itong ginaganap. Mga March 3rd week nangyayari itong event na ito kung saan nagsasama-sama yung mga motorcycle enthusiasts, mga brands ng motor, lahat po about motorcycle ay makikita mo na rito yung mga latest updates at kalimitan dito rin nilalabas yung mga bagong motor ng mga iba't ibang brands ng motorsiklo. At isa sa mga naglabas ng bagong model ng motor ngayong taon na ito sa Inside Racing ay ang Honda at ipapakita ko sa inyo ang bagong CBR 150 na aakalain mong big bike dahil sa kanyang datingan at body fairings. Mapapansin nyo, sa old model ng CBR, ang mags po nun ay kulay black. Naka-disc brake sa harapan pero wala po siyang ABS. Sa kanyang body fairings, kapansin-pansin na ang kanyang red racing design na may touch of blue and white. Pero ngayon, napakaganda na ng improvement ng CBR 150 na same color pa rin pero tingnan nyo naman yung lining ng kanyang mga fairings na kulay mas lamang na yung puti dito sa kanyang front face. Nabigyan ng iba pang appeal lalo itong CBR 150 na sports bike feels na 150cc lang. Andun pa rin yung mga detalye ng motorsiklo na 150cc, 6-speed manual transmission tong motor na to, double overhead cam at syempre 4 valves. At isa sa kapansin-pansin dito yung kulay ng kanyang mags ngayon. Mas lalo siyang naging madating dahil sa kanyang kulay gold na mags. At isa pa mga bossing sa improvement ng CBR ay naka-ABS na po yung harapang gulong nito. Sa likod naman, naka-disc brake pero hindi siya equipped ng ABS. So magandang improvement na rin to. Kung i-compare mo sa previous model, maganda na rin yung kanyang tindigan at syempre very affordable yung presyo na nasa 185,000 pesos. So depende pa po sa kasa yan, no? Kung lalapag sa iba't ibang mga kasa to. Pero doon lang po siya, hindi siya abot ng 190,000. So sa previous model na presyo, nasa 183 po yan. Konti lang na idagdag dito sa bagong version ng CBR. Ito po yung version 3. Yes, ito pa rin yun. Yun nga lang, nabago lang po at napalitan at in-enhance po lalo yung CBR na ito. Mas pinaganda siya at syempre dinagdagan ng safety features kagaya ng ABS dito. Pagdating naman sa mga panel, ganun pa rin. Same as mga version 3. Ganyan pa rin yan. Digital panel, basic lang. At sa mga buttons nyo, yung mga kailangan mo, nandyan pa rin po yan. Naka upside down telescopic fork na Showa na syempre kulay gold yan. Ganun pa rin po sa mga previous model hanggang ngayon. Mas maganda yung laban mo sa mga bumpy roads pagka nagle-left turn and right turn ka. Kumbaga mas maganda yung play at hindi mo ramdam masyado yung vibration pagka ganito yung iyong shock sa harapan. Ganun pa rin, equip pa rin to ng bank angle sensor na kung saan 60 degrees pag natumba ang motor mo ay kusa pong mamamatay ang makina nito. Matagal na ginagamit ng Honda itong bank angle sensor na to na kung saan pag naka 60 degree angle ka mamamatay yung makina. Ibig sabihin naka steady yung motor at naka 60 degree lang mamamatay na po. Hindi kasama dito yung habang tumatakbo ka, halimbawa ginagamit mo sa racetrack naka 60 degree ka pero umaandar, hindi po mamamatay ang makina, no? Pag umaandar ang iyong motorsiklo. Parang tinatawag nito yung parang sa concept ng fly ball sa mga scooters. Habang umiikot, umaangat po. May bola din po kasi yan sa pinakaloob. At habang umaandar ang motor, nakaangat po yung bola na yon. Dahil yan sa force of inertia na nagtutulak sa bola dahil sa tuloy-tuloy ang pag-andar mo. Pagka huminto ka naman o kaya nabangga ka, nadisgrasya, wag naman sana. Dahil sa absence ng force of inertia, ay bababa na po yung bola. Wala nang tumutulak sa bola para umangat dahil nga, halimbawa, tumigil na yung motor mo at natumba na, kusa na rin pong mamamatay ang makina. Isang safety features po yan
para maiwasan palalo yung mas malalala pang disgrasya, lalo na pag na-disgrasya, di ba, minsan napapapiga ka pa ng throttle at lalo pang umaabante yung motor mo. Ito po ay equipped ng quick shifter. Kumbaga pag nag-shift ka, malambot na po siya, hindi siya masyadong nagagaralgal. Lalo na pagka biglang sudden brakes at kailangan mo mag-downshift ng motor mo, magagamit mo yung quick shifter nito na parang halos hindi ka na nagpipiga ng iyong clutch. 6-speed manual transmission to, kaya kailangan marunong kang mangambyo. Kung ikaw ay galing sa scooter, kailangan mag-aral ka muna kagaya ng meron tayong Winner X na mas mababa at hindi masyadong sub-sub kagaya ng mga sports bike pills na kagaya nitong CBR. Mas maganda mag-practice ka muna at bago ka sumampa. Pero kung sanay ka naman na at kung sa tingin mo ay kaya mo, bakit hindi? Siyempre, pwede mo itong maging stepping stones papunta naman sa pag-upgrade mo. Halimbawa, gusto mo na mag 400cc. So, magandang pag-practicean ito yung mga ganitong klaseng CBR 150. At hindi ko na masyado pang patatagalin, yun lang siguro yung mga pointers na mahalagang kailangan yung malaman tungkol sa CBR dahil napakarami na pong mga reviews na lumabas dito tungkol sa mga full specs. At ang kagandahan lang may bibigay kong insight sa inyo dito sa motor na to, kung kukuha kayo, mas maangas syempre yung datingan. Kaya conforme sa mga scooters na kukunin mo na 150cc, comfort, pero syempre dito ang habol mo yung angas ng tindig. At syempre pagka-decambio yung motor mo, hindi ka basta-bastang rider, no? Kumbaga, mas mataas ang level mo bilang isang rider. Yan, syempre, sports bike pills na 150cc CBR ng Honda. Kiss mark 目を開ければ魅惑のステージ踊りましょう Let's crazy